Mga brothers on the wheel, bibihira lang tayo mag-content ng mga scooter ng Kymco. At ngayon, napakaswerte natin dahil naimbitihan tayo ng LGM Motorcycle dyan sa branch nila sa Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan para masubukan ang mga scooter ng Kymco. Una na nga sa listahan natin mga brother, ang Dink R150 na isang modern style na scooter. Pero bago tayo magpatuloy mga brother sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel at Facebook page, baka naman pwede nyo i-like ang ating episode at maraming salamat na agad. Kaya mga brad, let's go sa go! Good news mga brothers on the wheels dahil po affiliate na tayo sa Shopee sa YouTube. So pagka pumunta po kayo sa ating YouTube channel na nandiyan na sa description ng video, pwede nyo na pong ma-avail ang ating mga binibentang products from Shopee, especially ang ating riding jersey from Premium Gears at ang iba pa nating mga ginagamit na moto gears sa pagmumotor. Alright, at ang matindi pa rito mga brothers, magkakaroon kayo ng 20% Shopee vouchers pag nag-spend kayo ng 600 pesos to maximum spend na 4,000 pesos. O, di ba? Napaka-wow ang deal sa Shopee. So mga brad, i-click nyo na ang products natin sa mga video natin sa YouTube para ma-avail nyo yan. At happy shopping sa Shopee! Sa dami-rami na na-review nating maxi scooter dito sa Sork Moto, isa na itong Kymco Dink R150 na kakaiba pagdating sa kanyang body design. I mean, matulis, makanto ang kanyang kaha. No? Pag ito ang sakay mo mga brothers, siguradong takaw pansin ka rin sa daan. At by the way, ito nga palang nire-review natin is meron itong kulay na gloss petroleum blue. At meron pa siya nga dalawang kulay, yan nga ang pearly black and pearly white, no? Dito sa harapan mga brothers, very imposing at sporty look ang kanyang dating. Parang nga siyang adventure style, no? Pero tingnan niyo yung ano niya, yung windscreen niya, clear po yan. Napakalaki po ng kanyang windscreen para po maproteksyonan tayo sa wind drag, no? Pagbaba naman dyan mga brad, nandyan yung kanyang split type na headlight. Napaka-unique po ng kanyang design at napakasungit. Pinaiilaw na rin niya ng LED at ang nagustuhan ko ba dyan, mismong nasa assembly rin na rin ng headlight yung kanyang turn lights. Tapos yung daytime running lights nyo, parang malakidlat ng datingan, no? Sabi ko nga para siyang adventure style dito sa harapan kasi parang meron siyang peak autoca dito na inspired sa mga adventure motorcycle na nakikita natin ngayon sa market. Going dito sa kanyang baba, meron itong conventional telescopic port pagdating dito sa kanyang front suspension. Habang meron naman itong disc brake na preno dito sa harapan, no? At ito meron na rin features mga brothers na ABS at ang kanyang caliper po 2-pot piston caliper po yan. Para naman sa kanyang tire size, meron itong 120 by 70 na meron tubeless na goma. Going naman dito sa rear portion nitong Kymco Dink R150, mas masisiyahan kayo. Makikita nyo yung grab bar dyan na parang ulo ni Batman at sumusunod din yung kanyang taillight. Parang tip ng ice drop yung pagkakadesign nitong taillight niya na pinaiilaw na rin ng LED. Ang kagandahan, labas na labas ito sa gilid kaya kitang kita ka pag namembreno ka kahit nasa gilid pa yung kasabayan mo, no? Ang ating rear fender dito mga brothers hindi naman siya ganon nakabuka pero mahaba po yan kaya rest assured na mapoproteksyonan ang motorsiklo pagdating sa putik, dumi at kung ano pa. Meron na rin itong reflector, nandyan na rin yung kabitan ng plaka sa rear fender at meron na rin siyang sariling LED na ilaw. Naka dual shock tayo rito mga brothers sa likod, no? At ang ating turn lights dito external pa na LED na rin. Flexible po yan kaya wala po kayong aalalahanin kung sakaling matabig ng mga bata o kayo mismo, no? Naka-upright po ang ating muffler dito na merong mahabang muffler cover para naman sa safety ng ating rider at sa mga aangkas pa dito. Naka-disc brake na rin ito mga brothers at meron po yung ABS at traction control for the safety. Ang tire size naman natin dito sa likod may laki po na 130 by 70 na mayroong tubeless na goma.
Inside profile naman mga brothers, dito nyo makikita kung gaano kakanto ang scooter na ito, which is nagre-represent sa pagiging maskulado niya pagdating sa kanyang kaha. No? Ang ganda talaga nitong petroleum blue mga brothers, kasi yung pagiging kanto niya dito lalo nagre-reflect yung kulay nitong motorsiklong ito, lalo na pag naaarawan. Isa pa sa gustong gusto ko sa features na ito, ang haba ng footrest niya. No? Pwede kayong mag-standard position o put forward position sa motor na ito, at kahit gaano kalaki pa ang inyong paa dito, kahit pang NBA o PBA pa, siguradong kayang accommodate. At ang gusto ko, naka-extend ito. Kung sakaling meron kayong mga angkas na bata, makakatapak pa rin ng maayos. At kung mga adult naman, may sarili rin tapakan yan. Yan nga yung natitiklop or nadidisengage kung sakaling hindi ginagamit. No? Ang ating upholstery rito, pagdating sa upuan, single po. Pero wag kayo mga brother, napakalapad at komportable ng upuan nito ng aking nasakyan. At hindi lang yan, maxi scooter, pero meron siyang utility hook na mismong nasa upuan. O, diba? Sangka pa, no? O, angas, diba? At pag binuksan naman natin ang underseat compartment nito, meron itong malaki na pwede niyong paglagyan ng mga gamit. At ayon nga sa papel mga brad, pwede kayo rito maglagay ng isang open face na helmet. I guess full face, pero depende na lang di siguro sa kaha o sa brand. Pero ang ganda, meron na rin siyang helmet hook mga brothers. Kung sakaling dalawa yung helmet nyo at meron niyang pinakaparang D-ring or helmet ring, pwede nyo pa rin isabit yung helmet dyan para maiwan nyo yung helmet nyo kung sakaling mag-park kayo. Pagdating sa panel mga brad, minaximize ng Kymco ang disenyo nito mga brad. Naka-digital meter ito na negative style. Sa gitna makikita natin na meron itong speed meter. At dito sa kaliwa, nandyan yung mga basic indicators niya dyan sa baba. No? Nandyan yung traction control, left and right, high beam, engine check, at yung mismong ABS niyan. Sa left side pa rin, nandyan yung ating trip meter. Tsaka yung RPM niya mga brothers, magkakonekta rito sa kaliwa at tsaka dito sa right portion ng mismong meter niya. At dito naman sa right, nandyan na po yung kanyang fuel meter at syempre yung kanyang orasan. During ng aking ride, napansin ko mataas ang handlebar setup nito, which is good para sa mga katulad ko may iksi lang ang reach. Dito sa manibela mga brothers, makikita nyo dyan sa gitna, nandyan nakatago yung kanyang USB charging port. Dito sa kaliwa mga brad, maganda yung disenyo ng handle grip nito na babagay sa mga malalapad na kamao. And for the reference, large po ang ating kamay. Meron itong solid dito na N-bar na bakal, which is good para kung sakali matumbay motor, yan ang gagasgas. No? Meron tayo rito mga pindutan na busina, left and right, may switch off pa yan, high beam and low beam. At dito naman sa kanan mga brothers, nandito ang ating electronic starting at syempre yung kill switch at yung adjustment ng ating meter panel. Same lang naman yung handle grip and also yung kanyang brake lever at end bar. Isa pa sa nagustuhan ko rito, yung side mirror. Tignan nyo naman, no? Hindi tinipid ng Kymco, di ba? Ang ganda ng stem design. At syempre, standard po yan. Pagdating naman dito sa baba ng handlebar, makikita natin na naka-keyless entry po ang scooter na ito. Meaning po, naka-smart key system. So, pa-remote, papihit-pihit lang tayo rito, ma-access na natin ang scooter ng walang hassle. May lug compartment pa yun sa kanan at sa kaliwa, nandyan yung kanyang fuel cap, no? So, may tank capacity nga ito ng 10.7 liters. At ayon nga sa Kymco, kaya nito makatipid ng 40 kilometers per liter pagdating sa fuel consumption, na magdidepende pa rin yan sa bigat, riding hobby nyo at road condition na dinaraanan nyo mga brother. At bago ko nga pala malimutan mga brothers, naka-adjustable nga pala ang mga brake levers nitong Kymco Dink R150. Alright mga brothers, pag-usapan natin kung anong makina ang nakasalpak sa scooter na ito. Meron nga itong sarado na 149.8cc single cylinder, single overhead cam na 4 yung kanyang valvula. Of course, naka-liquid cooled ito na maxi style, no? So it means malaki-laki yung kanyang cooling, no? At dahil dyan, meron itong compression ratio na umaabot ng 11.3:1. Habang meron itong bore wind stroke mga brothers ng 59 by 54.5 mm, no? Para naman sa kanyang power, kaya nitong dumulo ng 15 horsepower at 8,500 RPM. At umaarangkada ang scooter na ito ng 13.2 Nm of torque at 6,500
RPM, no? Wala na nga itong kickstart mga brothers at electronic starting na lang ito. At bago ko nga pala malimutan mga brothers, meron nga rin pala itong emergency brake warning. Kung sakaling nasa high speed ka at nagpreno ka ng biglaan, meron po siyang features na emergency brake warning para hindi ka basta-basta mabangga ng nasa likod mo. Alright, tungo tayo sa bike fitting para sa scooter na ito. Yan nga ang Dink R150 ng Kymco. For the reference mga brothers, may taas lang po ako na 5'4" pagdating sa height. At meron naman akong weight na 52 kg at may reach ang ating braso na 20 inches lang. So skinny at maliit lang po ako na rider. So ganyan po ang itsura pagka nakasakay na dito. Pwede nyo po akong gawa na reference, especially sa mga brothers natin dyan na same ng aking size, no? So meron nga itong taas pagdating sa kanyang seat height mga brothers na umaabot ng 783 mm, habang may ground clearance ito na 135 mm. Pwede na rin, no? Ang standard sa atin is 140, 5 mm lang naman ang diferensya. At syempre meron siyang bigat na dry weight na 148 kg. Siguro kung mapupull tank mo ito kasamang engine oil, papalo na ito ng 150 plus pagdating sa kanyang total weight. Ngunit ganun pa man, nung na-bike fit ko ito, napaka-komportabling dalhin. At syempre, na-test ride natin ito ng sandalian naman, no? Masasabi ko rito sa motorsiklong ito, may power ang kanyang low speed, no? Nararamdaman ko kagad na malakas ang makina niya. At syempre, nandun na rin yung pagiging lightweighted niya pagka tumatakbo na ng around 30 pataas. Ayan ang napansin ko dyan. Yung shock niya, tamang-tama naman yung timpla. Hindi naman siya ganung katagtag. Natuwa naman ako kasi magaang lang ako mga brad pag nagte-test ride ako ng motor, talagang matagtag dahil nga nasa 52 kg lang ako. Pero itong Dink R150 ng Kymco, nasiyahan ako pagdating sa shock niya. Tsaka malapad yung gulong nito, kaya siguradong sa mga cornering matutuwa kayo at masisiyahan kayo sa performance nito. I guess kahit meron kayo rito mga OVR na kasama nyo sa long ride o city ride, siguradong hindi ito mahihirapan itong scooter na to kahit pa sa mga panikan dahil din may ibubuga yung kanyang makina. Overall dito sa scooter na to, marirecommend ko ito sa mga naghahanap ng mga maxi scooter, lalo na kung gagamitin nyo sa mga MC taxi, pang-deliver, at pwede rin siya sa long ride kasi gustong gusto ko yung windscreen niya, napakalapad niyan mga brother, na makakatulong na humawi ng hangin during ng high speed, no? Siguro kung gusto mo maging kakaiba at nagsasawa ka na sa mga typical na scooter na nakikita mo sa daan, pwede sa itong Kymco Dink R150. Alright mga brothers, dapo tayo sa kanyang presyo. Meron nga itong updated price ngayong taon na 152,900 pesos. At kung gusto niyo naman itong kunin ng terms, magda-down payment kayo ng 38,225. And for 3 years, meron po kayong monthly na 6,413. Alright. For more details mga brothers, maaari nyo pong i-PM ang LGM Motorcycle. Nandyan na po ang link ng kanilang page sa description ng video. At sino ba dito ang nagustuhan ang magandang scooter na ito ng Kymco? Mag-comment naman kayo ng yes at i-comment nyo na rin kung saan ang inyong location para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. So mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel at Facebook page. At salamat, naka-stay kayo hanggang dito sa dulo. Ako po si Art. Ride safe and cheers! Every flavor, every taste, gonna take it. Okay.